Ang asawa ko, sahod niya 20,000, naging sabit sa bahay sa loob ng 4 na taon sa amin. Araw-araw, puro buntong hininga, sermon, at tingin na parang hinanakit. Lagi sinasabi ni nanay ng diretsyo, kung hindi marunong kumita ang lalaki, pabigat lang yan. Akala ko noon, sapat na ang pagmamahalan. Pero isang umaga, tulad ng dati, umalis siya papasok sa trabaho at hindi na bumalik. Walang text, walang tawag. Nagpanik ako, pumunta sa opisina niya, at ang sinabi lang ng manager ay nagpapatay sa akin sa kinatatayuan. Doon ko lang napagtanto na sa 4 na taon, hindi ko talaga kilala ang lalaking tinawag kong asawa. Ako si Liza. Ang kasal namin ni Diego ay tumagal ng 4 na taon, katumbas ng panahon naming nakatira sa bahay ni nanay. Ang bahay kung saan ako lumaki at kung saan, mula nang makapasok si Diego, hindi na siya naging tunay na haligi ng tahanan. Dito, isa lang siyang anino, tahimik, mapagtiis, at halos hindi napapansin. Sahod niya 20,000 lang, palaging napupuna at hinahamak ni nanay. At noong umagang yon, hindi ko alam na yon na ang huling pagkakataon na makikita ko siyang lumabas ng bahay. Si Diego, bitbit ang anak namin, bahagyang yumuko habang hinahanap ang lumang polo na nakasabit sa ulo ng kama. Yung polo na matagal ko nang gustong itapon dahil sira na ang kwelyo, pero siya maingat na tinupi at isinabit ulit. Hawak pa rin niya ang anak habang hinahaplos ang buhok nito, gaya ng nakasanayan. Anak, halik kay daddy muna, tapos papasok na si daddy sa trabaho ha. Yumuko siya, hinaplos ng labi ang pisngi ng anak. Maging mata niya, malambot pa rin. Kahit kagabi, halos hindi siya nakatulog dahil nilagnat ang bata. Ako noon, nag-aayos ng hapag, hindi man lang tumingin, sabi ko lang, uy, bili ka ng prutas ha, yung pera nasa ibabaw ng aparador. Tumango siya, lumapit, at hinalikan ang noo ko. Sige, naalala ko yon, uwi ako ng maaga mamaya. Bigla, lumabas si nanay mula sa kusina, hawak pa ang sandok ng sabaw, boses hindi mataas pero sapat na malamig para tumagos sa buong bahay. Sahod mo ba yan para gastahin sa kung ano-ano? Hindi mo iniisip na mag-ipon para sa utang? Wala akong sinabi. Si Diego rin, tumango lang ng mahina, opo, magandang umaga po, nay. Tapos tumalikod na siya, likod tuwid pero parang may bigat. Yung lakad niyang yon, nakita ko ng 4 na taon, hindi nagmamadali, walang pagrebelde, puro tiis na parang lumang orasan sa sala. Noon, wala akong iniisip, nagpatuloy lang ako sa paghahanda ng pagkain, pagbibigay ng tubig sa anak, pagtawag kay nanay para mag-almusal. Pero nang gabing yon, nagsimulang lumaki ang katahimikan, parang bato na binato sa tubig, mga bilog ng pag-aalala na hindi ko maipaliwanag. Tumigil ako sa orasan, pasado 8:00 na. Bakit hindi pa si Diego? Baka nagtitimbang ulit. Ang anak, kanina pa nagtatanong kung nasaan si daddy. Naglagay ako ng kanin, dagdag na pinggan, tapos tumingin kay nanay. Nakaupo pa rin siya sa harap ng walang ekspresyon. Timbang. Sahod 20,000 lang yon, kahit magdamag magtrabaho, wala ring mangyayari. Bahala siya, kain na tayo, malamig na yung kanin. Walang mangyayari sa kanya, pabigat lang yon. Hindi ako sumagot. Tinawagan ko si Diego, out of coverage. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ako sa balkon, tinawagan ulit, wala pa rin. Sinabi ko sa sarili ko, baka lobat o busy sa meeting. Pero alam ko, hindi niya kailanman pinapatay ang cellphone, kahit gabi o trabaho, kahit pagod o naiinis. Nagpuyat ako buong gabi. Tuwing pumipikit ako, naiisip ko siyang mag-isa, malamig, o mas masahol pa, may nangyari sa kanya. Wala pa ring signal. Naglalakad-lakad ako, parang may apoy sa dibdib. Natulog na ang bata, pero ako hindi mapakali. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong katakot sa katahimikan. Kinabukasan, madilim pa, binuksan ko ang phone book. Tinawagan ko ang mga kaibigan, dating kasamahan, lahat na pwedeng makontak tungkol kay Diego. Nagulo ang isip ko, pero mekanikal ang pagpindot ko sa numero. Tumigil ako sa pangalang Miguel, matalik na kaibigan ni Diego mula kolehiyo, sabi niya noon, kapatid sila sa hirap at ginhawa. Humugot ako ng malalim na hininga, pinilit na kalmado ang boses. Hello, Kuya Miguel. Si Liza to, dumaan ba si Diego sa inyo? Buong gabi ko na siyang tinatawagan, hindi sumasagot. Tahimik sandali sa kabilang linya, tapos sagot niya na parang nag-iisip. Si Diego. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakausap niyan. Nagkunot-no ako, bumilis ang tibok. Parang may project siya, maraming ginagawa.
Sabi niya sakin, busy daw. Siguro okay lang yon. Kapag may oras, tatawag yon. Natigilan ako. Tumingin ako sa labas, sa bakuran kung saan naghintay ako kagabi hanggang madaling araw. Maliwanag na maliwanag ang pagsisinungaling niya, hindi natural. May tinatago siya. Hindi na ako naghintay. Nagbihis ako, hindi kumain, ipinagkatiwala ang anak kay nanay at sumakay papuntang opisina ni Diego. Sa daan, puro tanong sa isip ko, saan siya pupunta? Bakit hindi sinabi? May problema ba sa opisina? Natanggal ba siya at hindi niya masabi? O si nanay na naman ang sumobra? Pagdating ko, halos tumakbo ako papasok. Sa reception, Miss, pakikalapag po kay Diego sa accounting. Asawa po niya ako. Tumango ang babae pero nagkunot noo. Sorry po ma'am, wala pong Diego sa accounting dito. Nagulat ako. Binuksan niya ang listahan, walang biro. Impossible. Kahapon pa siya pumasok. Bigla, lumabas ang isang matandang lalaki sa meeting room, naka-blue polo. Tumingin siya sakin, si Diego hinintay niyo. Nag-resign na siya noong nakaraang linggo. Siguro nagsimula na sa bagong kumpanya. Parang binuhusan ako ng yelo. Nanginig ang kamay ko. Nag-resign noong nakaraang linggo. Bulong ko. Kaya noong mga araw na sinasabi niyang papasok siya saan siya pupunta. Doon ko naramdaman ang bigat ng tanong, bakit? Dahil ba sa akin, kay nanay, sa pakiramdam niyang hinamak siya ng 4 na taon? Nang makalabas ako sa dating opisina ni Diego, parang biglang nawala ang lakas sa mga paa ko. Ang sikat ng araw sa umaga ay matindi, pero sa loob ko, parang nagyelo ang dugo. Ang sinabi ng manager na nag-resign na siya noong nakaraang linggo ay paulit-ulit na tumutunog sa utak ko, pero mas masakit pa ang tanong na hindi ko masagot, kung hindi na siya pupunta roon araw-araw, saan siya pupunta sa loob ng mga araw na yon? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin, kahit isang salita? Bakit pinili niyang umalis ng tahimik, parang multo na lang na nawawala sa hangin? Sa jeep pa uwi, sumandal ako sa bintana, ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang hangin na dumampi sa mukha ko. Pero sa halip na pakalmahin ako, lalong lumakas ang mga alaala. Mga alaala na noon ay simple lang, pero ngayon, parang mga kutsilyo na dahan-dahang sumusugat. Noong unang taon ng kasal namin, puno pa ng pag-asa. Si Diego, bagamat tahimik, ay laging may ngiti kapag nakikita ako at ang anak namin. Isang araw, habang nakaupo kami sa sala ni nanay, sinabi niya ng buong tapang pero may kaba. Nay, pagkatapos ng kasal, maghahanap po kami ng maliit na apartment malapit lang dito. Para madali ang biyahe ko sa opisina, at para may privacy rin kami ni Liza at ng baby. Hindi pa natatapos ang pangungusap niya, nakita ko na ang pagbabago sa mukha ni nanay. Nakunot ang noo, umiling-iling ng paulit-ulit, at sumagot ng parang sinasabi na imposible ang pangarap na yon. Sayang sa pera yan, Diego. May bakanteng kwarto rito sa bahay. Dito na lang kayo tumira. Makakatipid pa kayo sa upa, sa kuryente, sa tubig. Saka, 20,000 lang sahod mo, paano mo mapapag-aral yang anak nyo, mapapakain, mapapagamot kung magpapapaupa ka pa? Mag-isip ka naman. Tumingin si Diego sa akin, mata niya puno ng pag-asa na sasang-ayon ako, nasasabihin kong nay, tama ka. Pero kami ni Diego, gusto naming magsimula ng mag-isa. Pero ako tumahimik lang. Yumuko ako, kinuskos ang daliri ko sa laylayan ng damit ko, at walang lumabas na salita. Noon, akala ko, mabuti na ring sumunod kay nanay para walang gulo. Pero ngayon, naaalala ko kung paano unti-unting nawala ang liwanag sa mata ni Diego mula sa sandaling yon. May isa pang gabi na hindi ko malilimutan. Niluto ko ang adobong baboy na paborito niya, may ekstra suka at bawang, parang paalala na mahal ko siya, kahit simple lang ang buhay natin. Hindi pa siya nakakasubo ng isa man, biglang nagsalita si nanay habang nakatingin sa pinggan na parang may sama. Liza ko, nakaaral ka ng kolehiyo, pero tingnan mo ngayon, nagluluto ka, naglalaba, nag-aalaga ng anak para sa isang ordinaryong empleyado lang nakapantay mo pa. Yung iba, asawa nila may sariling negosyo, kotse, bahay. Bakit ba ganito ang kapalaran mo? Ano bang ginawa mo sa langit at ganito ka na lang? Parang may tumama sa dibdib ko at kay Diego. Natigilan siya, chopsticks na hawak ay nanatiling nakataas sa air. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tahimik niyang nilagyan ng piraso ng itlog ang pinggan ng anak namin. Kain ka na, baby. Baka lumamig na yan. Pagkatapos maghugas ng pinggan, hinila ko siya sa kwarto.
Bulong ko ng mahina, parang natatakot na marinig ni nanay. Huwag mo na lang pansinin ha? Matanda na si nanay, ganyan talaga ang ugali niya. Hindi naman sinasadya yon. Tumingin siya sa akin ng matagal. Walang galit sa mata niya, walang sisi, puro malalim na lungkot na parang dinadala niya ng maraming taon. Hindi ko naman iniisip yon, Liza. Pero nalulungkot ako kasi ikaw din, parang naniniwala ka sa sinasabi niya. Natigilan ako. May kirot sa dibdib, pero hindi ko masagot. Dahil sa totoo lang, sa isang parte ng puso ko, natatakot akong maging mabigat kay nanay kung susuportahan ko si Diego ng buong buo. Si Diego ay hindi yung lalaking maingay o palaging nagrereklamo. Pero marami siyang ginagawa ng walang ingay, palitan ang nasirang ilaw sa sala, kahit hating gabi, ayusin ang gripo na tumutulo ng maraming buwan, dalhin ang anak sa doktor kapag may lagnat kahit siya mismo pagod na. Maghugas ng pinggan kapag ako may overtime, maghatid kay nanay sa palengke tuwing Sabado kahit hindi nito pinapansin. Lahat, ginagawa niya ng tahimik, parang obligasyon na hindi niya kailangang ipagmalaki. Naalala ko pa yung araw na biglang tumigil ang electric fan sa sala. Mahigit 1 oras siyang nakaupo sa sahig, hawak ang distornilyador, binubuksan ang motor ng dahan-dahan. Dumaan si nanay, sumulyap lang, tapos sabi ng mapanlin lang. Ano ba iyang mga ginagawa mong ganyan-ganyan lang? May magagawa ka ba talagang malaki? May natatapos ka ba? Tahimik lang si Diego. Sumagot siya ng mahina, halos bulong. Okay lang po, Nay. Buti na lang, naayos pa rin. At may isa pang gabi, siguro yung pinakamalaking away namin sa loob ng 4 na taon. Galit na galit ako dahil matanda na yung motorsiklo niya, habang ako malayo ang bayahe papuntang opisina at kailangan ko pang sunduin ang anak sa tamang oras. Hindi ka ba nahihiya? Yung asawa ng kaibigan ko, bagong kotse na ang binili. Ikaw, wala man lang pagsisikap. Mahal mo ba talaga kami ng anak mo, o hanggang salita lang? Hindi siya tumingin sa akin. Tumayo lang siya sa may pintuan ng kwarto, na natiling nakatalikod. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya ng dahan-dahan, parang pinipigilan ang bawat salita para hindi sumabog ang dibdib niya. Ano pa bang sasabihin ko, Liza? Wala naman kayong tiwala sa mga pangako ko. Kaya sige na lang. Sa unang pagkakataon, wala nang pagtitiis sa mata niya kapag lumingon siya. Puro pagod, puro pagkadismaya, puro sakit na matagal na niyang tinago. At ilang linggo bago siya biglang nawala, napansin ko na madalas siyang gising hanggang madaling araw. Isang gabi, nagising ako dahil sa liwanag mula sa study room. Dala ko ang baso ng tubig, pumasok ako. Nagulat siya, sinara agad ang laptop at tumawa ng pilit. Konting trabaho lang sa opisina. Matulog ka na, Liza. Pero bago niya maisara ng tuluyan, may nakita akong malalaking letra sa screen, Vita Ventures, Business Plan & Funding Proposal. Noon, akala ko, nanonood lang siya ng kung ano-anong motivational video o tutorial. Hindi ko pinansin. Pero ngayon, alam ko na yon ang simula ng lihim na buhay niya, ang mundo na kanyang itinayo ng walang nakakaalam, lalo na ako. Pagbalik ko sa bahay, parang walang kaluluwa ako. Tahimik ang paligid. Kahit ang tanong ni nanay na nasaan na yung asawa mong walang silbi. O ang iyak ng anak na saan si daddy. Ay hindi na makakaalis sa isip ko sa mga tanong na paulit-ulit. Paano niya nagawa yon? Taon-taon kaming magkasama, kumakain sa iisang hapag, natutulog sa iisang unan, pero ganito kalaking desisyon, hindi man lang niya sinabi sa akin. Ako pa ba talaga ang pinakamalapit sa kanya? O matagal na palang nawala ang tiwala niya sa akin? Naupo ako sa harap ng maliit na study table niya, yung mesa na dati ay puno lang ng resibo at ballpen. Binuksan ko ang mga drawer, hinanap kahit anong bakas, isang sulat, isang resibo, kahit sticky note na may nakasulat na numero o pangalan. Nakita ko yung lumang laptop niya. Binuksan ko, nanginginig ang mga daliri ko. Password screen. Sinubukan ko ang birthday ko, mali. Anniversary namin, mali. Tumingin ako sa picture frame ng anak namin sa mesa, itinip ko ang petsa ng kapanganakan niya ng dahan-dahan. Bumukas ang screen. Natigilan ako ng ilang segundo. Hindi niya nakalimutan ang araw na ipinanganak ang anak namin. Kahit sa password, naroon pa rin siya. Pumunta agad ako sa banking app niya. Noon sinabi niya sa akin ng paulit-ulit, wala akong ipon, Liza. Utang pa nga ako. Pero nang makita ko ang transaction history, parang nagyelo ang buong katawan ko.
Hindi mga withdrawal para sa grocery o bayad kuryente, kundi sunod-sunod na transfer na may label, Investment, Vita Ventures. Mga 5,000, 1,000, 000, 15,000. Pataas ng pataas, regular na parang may plano. At ang pinakahuling transaksyon, 500,000 na inflow, 3 araw lang ang nakalipas. Hindi ako makahinga. Habang iniisip ko na 20,000 lang sahod niya at wala siyang ambag sa bahay, lihim na siyang namumuhunan, nagtatayo ng isang bagay na malaki, malayo sa mata namin ni nanay. Ano yon? Ano ang ginagawa niya sa likod namin? Kinuha ko ang phone, tinawagan si Miguel nang walang pag-aalinlangan. Walang paligoy-ligoy. Kuya Miguel, alam kong alam mo ang lahat. Nakita ko na ang bank statement ni Diego. May Vita Ventures doon. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, pupuntahan ko kayo isa-isa hanggang makita ko siya. At hindi ko na kayo patatawarin sa pagtatago nyo. Tahimik muna sa kabilang linya. Narinig ko ang malalim na buntong hininga niya, parang nabitawan na ang bigat na matagal niyang dala. Sige na, Liza. Huwag mo siyang sisihin. Nahihirapan din siya, sobra. Ang opisina nila, ESC Building, 12 Rie floor. Pero ngayon, huwag ka munang pumunta. Importante yung araw na to, funding round nila. Kung pupunta ka, baka masira pa yung lahat. Pinutol ko ang tawag. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Vita Ventures. ESL Building. Yon yung nakita ko sa screen niya noong gabing tinanong ko kung bakit gising siya ng hating gabi. Noon sinabi niya trabaho lang sa opisina. Hindi ko pinansin. Akala ko nanonood lang siya ng kung ano-anong walang kwentang video. Pero ngayon alam ko na. May buong imperyo siyang itinayo ng lihim at ako, bilang asawa, walang kamalay-malay. Nagmadali akong magbihis, hinawakan ng bag at sumakay ng jeep papuntang Makati. Walang pag-aalinlangan. Kailangan kong makita. Kailangan kong harapin kung sino talaga ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 4 na taon na puno ng paghamak at pagtitiis. Pagdating ko sa ESC Building, mataas ito, modernong-modernong, puno ng salamin na sumasalamin sa araw. Sa entrance ng 12 Rie floor, nakasulat ng malinaw, Vita Ventures Inc. Building the future, one step at a time. Tumaas ang tibok ng puso ko nang makita yon. Lumapit ako sa reception, boses ko nanginginig pero pinilit kong maging kalmado. Ma'am, si Diego po pwede po ba? Asawa po niya ako. Ngumiti ang babae sa reception pero may pag-aalinlangan sa mata. May appointment po ba kayo, ma'am? Busy po si Sir Diego ngayon, may back-to-back meeting sa investors mula kaninang umaga pa. Natigilan ako. Sir Diego. Hindi na Diego lang. Sir. Ako po yung ate niya. May emergency po sa pamilya. Urgent po talaga. Nagdalawang isip siya pero tumango rin. Habang naghihintay ako sa lobby, may grupo ng mga empleyado na dumaan, mga batang mukha, excited, may daladalang regalo at coffee. Naririnig ko ang usapan nila. Bilisan nyo! Si Sir Diego, may closing meeting sa venture capital firm. Narinig ko, 60 million seed round ngayon. Kapag natuloy ito, malaking leap na talaga ang Vita Ventures. Parang kidlat ang tumama sa ulo ko. Sir Diego. 60 million. Hindi siya empleyado. Siya ang nagtayo, ang may-ari, ang nangunguna. 4 na taon na hinamak siya ni nanay, hinayaan ko ring hamakin siya, iniisip kong walang silbi siya. Pero sa likod ng lahat ng pagtitiis na yon, may buong mundo siyang itinayo, mundo na hindi ko man lang naramdaman o naisip. Sumandal ako sa pader, pinipigilan ang luha at sigaw na sabay-sabay na gustong lumabas. Gusto kong takbuhin siya ngayon din, yakapin siya, humingi ng tawad. Pero sa kabilang banda, pakiramdam ko, napakaliit ko. Yung taong iniisip kong anino lang sa bahay ni nanay, hindi pala kailanman naging mahina. Mas matatag pa siya kaysa sa akin. Continuing with even more expanded emotional depth. Nakaupo ako sa isang glass-walled meeting room. Maliwanag ang ilaw, malamig ang aircon, tahimik maliban sa mahinang tunog ng city sa labas. Lahat ng gamit, mga upuan na leather, malaking screen sa dingding, minimalist na disenyo, sobrang layo sa iniisip ko tungkol kay Diego. Dito, hindi siya yung lalaking nakalumang polo na nag-aayos ng bentilador sa bahay ni nanay. Dito, siya ay isang tao na may impluwensya, may plano, may kinabukasan. May katok sa labas.
Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok siya. Hindi na yung Diego na kilala ko noong umaga, yung nakasira-sirang polo, bitbit ang anak, yumuyuko ng bahagya kapag dumadaan si nanay. Ngayon, naka-dark navy suit na maayos ang hiwa, necktie na perpektong tinupi, buhok na maingat na sinuklay, likod na tuwid na tuwid. Ang mata niya, kalmado pero matalim, walang pag-aalinlangan, walang pagtitiis na nakasanayan ko. Parang nawala ang hininga ko sa dibdib. Malinaw na malinaw ang bawat tibok ng puso ko, parang drum na tumutugtog sa katahimikan. Tumigil siya sa harap ko, hindi agad naupo. Tumingin siya sa akin ng matagal, komplikado ang ekspresyon, may lungkot, may pagod, pero wala ng galit o sisi. Alam kong darating ka, Liza. Dahan-dahan ang boses niya, pero sapat para maramdaman ang bigat ng bawat salita. Parang ang hangin sa pagitan namin ay biglang naging mabigat. Natigilan ako. Maraming tanong na sabay-sabay na gustong lumabas, pero ang lumabas ay puro nanginginig na salita. Bakit, Diego? Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit isa? Akala mo ba hindi ako mapagkakatiwalaan? Akala mo ba hindi ko kaya ang katotohanan? Sir Diego, 60 million funding. Sino ka ba talaga? Sino ka sa mundong to? Tahimik siya sandali. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Pagkatapos, lumapit siya sa malaking bintana, binuksan ito ng bahagya. Dumaloy ang hangin mula sa lungsod, dala ang ingay ng trapiko at buhay sa labas. Hindi ako galit, Liza, sabi niya ng mahina. Pagod lang talaga ako. Pagod na mabuhay bilang anino sa sariling bahay. Doon, 20,000 lang sahod ko. Doon, pabigat lang ako. Doon, hindi ako lalaki, pabigat lang na kailangang tiisin. Tumingin siya sa labas, sa buong Maynila na abala sa ibaba. Huminga siya ng malalim, parang binibitawan ang taon-taon na bigat. Dito, ako si Diego. Founder at CEO ng Vita Ventures. Natigilan ako. Parang sinuntok ang dibdib ko ng paulit-ulit. Yung lalaking hinahamak ni nanay araw-araw, yung tinawag kong walang silbi, yung hinayaan kong hamakin, siya pala ang nasa likod ng isang startup na nakakuha ng millions na funding. Bigla, tumunog ang phone ko. Si nanay. Galit na galit ang ringtone. Tinawagan niya. Hinintay ko sandali, sinagot ko ng nanginginig. Sa speaker mode, narinig namin ang sigaw niya. Nahanap mo na ba yung walang hiyang asawa mo? Kung hindi na siya bumalik, ikaw na rin, umalis ka na dyan. Huwag mo nang dalhin ang kahiyan sa bahay na to. Bago ako makasagot, umiti si Diego, ngiti na tuyo, malamig pero walang galit. Kinuha niya ang phone ko ng mahinahon, parang wala lang. Nay, sabi niya ng malinaw at kalmado, si Diego po to, huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ako babalik sa bahay niyo. At si Liza hindi rin po siya alis. Hindi na po namin kailangan ng bahay niyo. Natigilan si nanay. Walang sagot. Walang sigaw. Katahimikan lang. Pinatay niya ang tawag. Kinuha niya sa kanyang bag ang isang makapal na folder, inabot sa akin ng dahan-dahan. Ito ang buong kwento sa 4 na taon, Liza. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang ginawa ng pabigat na may 20,000 na sahod? Binuksan ko ang folder. Pahina-pahina ng statement, tuition ng anak mula nursery hanggang ngayon, bayad kuryente, tubig, internet, grocery, gamot, lahat mula sa kanya. Lahat, binayaran niya ng tahimik. Sa 20,000 na sahod ko, personal na gastusin ko lang yon, pagkain ko, pamasahe ko, maliit na bagay para sa akin. Lahat ng natitira, pinuhunan ko sa future na to, sa future natin. Umupo siya sa harap ko, seryoso ang tingin, pero walang galit. 2 years ago ko pa tong pinlano. Bawat paghamak ni nanay, bawat tingin mong disappointed, bawat pagkakataon na hinintay ko ang suporta mo pero hindi dumating, yon ang nagtulak sa akin mag-aral pa ng online courses, magtrabaho ng husto hanggang hating gabi, mag-ipon kahit piso-piso. Gabi-gabi akong nagko-consult sa mga startup mentors, nagbubuild ng prototype, naghahanap ng investors na maniniwala sa ideya ko kahit ako pa lang ang naniniwala noon. Kinuha niya sa bulsa ng suit ang isang susi ng kotse, susi ng bagong sasakyan na hindi ko pa nakikita. Inilagay niya ito sa mesa ng mahina. Nag-resign ako noong nakaraang linggo para ma-focus sa funding round ngayon. Hinintay ko lang tong araw na to para patunayan sa sarili ko, at sa inyo, na hindi ang sahod na tahimik na kinikita ang sukatan ng isang lalaki. Kundi ang pangarap na kanyang itinatanim, at ang aksyon na kanyang ginagawa kahit walang nakakakita.
Tumingin siya sa akin ng matagal na matagal. May lambing sa mata niya pero may katatagan rin. At hindi to para magyabang, Liza. Gusto ko lang sabihin na kaya kong ibigay sa iyo at sa anak natin yung buhay na pinapangarap mo noon, yung buhay na akala mo hindi ko kaya. Pero una sa lahat, kailangan mo munang makita ako, hindi sa sinasabi ko, kundi sa ginagawa ko. Sa 4 na taong ginawa ko to nang mag-isa. Hindi ako nakapagsalita. Tumulo lang ang luha ko ng sunod-sunod sa statement na hawak ko. Lahat ng piraso ng puzzle, bigla na lang nabuo. Lahat ng tanong, nasagot na. At yung pinakamasakit sa lahat, siya, naglakad mag-isa sa mahabang daang yon. Walang suporta mula sa akin. Walang kayamuyan mula sa asawa niya. Walang naniniwala ako sa iyo na sana naging lakas niya. Mali ako. Sobrang mali. At ang pagsisisi, mas masakit pa kaysa sa anumang insulto na narinig niya noon. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na yon sa Vita Ventures, umuwi ako sa dating bahay ni nanay na parang bangkay na gumagalaw. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto namin, tiningnan ang paligid ng dahan-dahan, parang nagpaalam. Yung kama kung saan natulog akong mag-isa kapag late siya nang uwi dahil sa overtime. Yung sulok ng aparador kung saan inaayos niya ang tsinelas para hindi makasagabal kahit sino. Yung lumang upuan kung saan siya nag-aayos ng gamit habang tinitingnan ni nanay ng masama at mapang-uyam, lahat pareho pa rin. Pero ako, hindi na ako yung Liza noon. Kinuha ko ang maleta mula sa ilalim ng kama. Nilagyan ko ng damit para sa akin at sa anak, mga simpleng damit pero sapat para sa bagong simula. Bawat tunog ng zipper parang hiwa sa puso ko. Hindi dahil sa sayang sa bahay na yon, kundi dahil sa pagsisisi, 4 na taon ko siyang hinayaang mabuhay ng parang wala siyang halaga. 4 na taon ko siyang hinayaang magdusa ng mag-isa. At ngayon, hindi ko na siya hahayaang mag-isa pa. Dinala ko ang maleta sa sala. Sumama ang anak namin, bit-bit ang lumang teddy bear na binili ni Diego sa isang Christmas sale noon, yung teddy na tinawag niyang best friend ni baby. Nakita kami ni nanay. Nakaupo siya sa sofa, nagbabalat ng mangga. Pagkakita sa maleta, umisi siya ng mapanlinlang at mapang-uyam. Ano yan? Sasama ka na sa iyong palamunin na yan? Sa wakas, inilagay niya ang kutsilyo sa mesa, itinupi ang braso. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang hinuhusgahan. Sige, umalis kayo. Tingnan natin kung hindi kayo magugutom sa labas. Sino bang magpapaupa sa inyo sa 20,000 na sahod na yon? Magtiis kayo sa init, sa ulan, sa gutom. May araw din na babalik kayo rito at magmamakaawa sa paa ko. Tumingin ako ng diretsyo sa mata niya, sa unang pagkakataon sa buhay ko na hindi ako umiiwas o yumuyuko. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi po kami magpapaupa sa kung saan-saan. At hindi na rin po 20,000 ang sahod ni Diego. Matagal na pong tapos iyon. Natigilan siya sandali. Nakita ko ang pagkagulat sa mata niya. Pero mabilis niyang binalik ang yabang, pinahaypay ang kamay na parang wala lang. Sige, umalis na kayo. May araw din na babalik kayo rito, magmamakaawa, at kapag yon, hindi ko na kayo papansinin kahit umiyak pa kayo ng dugo. Sige, Alice. Hindi ako sumagot pa. Hinawakan ko ang maliit na kamay ng anak ko, dinala siya palabas ng pintuan. Bawat hakbang ko, parang pag-alis sa lahat ng kasakiman, pag-imbot, pagmamataas, at makitid na pag-isip na bumalot sa bahay na yon ng maraming taon. Hindi ako lumingon. Naririnig ko pa rin ang sigaw niya sa likod, galit, mayabang, puno ng kumpiyansa na babagsak kami. Naniniwala siyang babalik kami ng may luha at kahihiyan. Pero hindi niya alam, yung hinahamak niya ng 4 na taon, yon mismo ang naging pundasyon ng lakas namin ngayon. 1 buwan pagkatapos. Nakaupo ako sa sala ng bagong bahay namin, maluwang, maliwanag, may malaking bintana na tanaw ang mga building sa Makati. Naglalaro ang anak sa sahig na may malambot na carpet. Si Diego, katatapos lang magluto ng gatas para sa bata, ngayon ay nakaluhod sa sahig, naglalaro ng building blocks kasama niya. Tumatawa silang dalawa, tunog na matagal ko nang hindi naririnig ng malinaw. Kinuha ko ang phone para sa umaga routine ko, scroll sa balita. Bigla, lumabas ang headline na nakabold. Young Sham founder secures 60 million seed funding for Vita Ventures, a game changer in tech scene. May larawan siya, umiti ng may tiwala, nakasuit, pumipirma sa kontrata kasama ang mga investors. Hindi na yung Diego na kilala ko noon.
Isa na siyang successful founder na pinag-uusapan ng buong industry. Tumayo ako, halos sumigaw sa tuwa at gulat. Diego! Ikaw to! Tignan mo! Tumingin siya, umiti lang ng mahinhin parang wala lang. Opo. Buti na lang natuloy ng maayos. Hindi na ako nagsalita pa. Tumingin ako sa kanya tapos sa anak namin na tumatawa. Parang natunaw ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Sa wakas, narito na kami sa lugar kung saan dapat kami. Bigla, sunod-sunod na tumunog ang phone ko. Mga kapitbahay, kamag-anak, kahit yung mga dating nang uuyam kay Diego nang hindi pinipili ang salita. Liza, napanood mo na ba sani? Si Diego, nasa balita na. Ang galing talaga. Excited na excited ang boses ng kapitbahay, iba na sa dating malamig at mapang-uyam. Sabi ko na sa'yo noon, may potential yang asawa mo. May itsura ng tagumpay. Pag may oras, pumunta kayo rito, magkape tayo. Ngumiti ako ng pilit, nagpasalamat, pinatay ang tawag. Hindi pa 5 minuto, may 3 pang tawag. May nagbati ng buong puso, may nag-aya magkita para magkwentuhan, may nagpahiwatig na humihingi ng tulong o utang ng paikot-ikot. Inilagay ko ang phone sa mesa, tumingin kay Diego. Tahimik pa rin siyang naglalaro sa anak, parang walang pakialam sa ingay ng mundo sa labas. Alam ko, simula pa lang to, pero malinaw na ang pagbabago, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang balita tungkol kay Diego at sa 60 million funding ay kumalat sa buong barangay ng parang apoy. May humanga, may nagulat, may naiinggit. Pero si nanay ganoon pa rin siya. Hindi madaling tanggapin ng isang tao na yung hinamak niya ng matagal, biglang naging mas matagumpay kaysa sa inaasahan niya. Isang araw, galing siya sa palengke. Dumaan siya sa tambayan ng mga tindera at kapitbahay. Narito ang narinig ko mula sa isang kaibigan na saksi. Habang naglalakad si nanay na may dalang supot ng gulay, naririnig niya ang usapan. Sabi ni tita lang, dating sumasabay sa pang-uuyam niya, uy, si Diego na yon, boss na pala ng malaking kumpanya. Bakit hindi na siya bumabalik sa inyo? Baka masikip na sa bahay niyo kaya ayaw na bumalik. Sabi naman ni tita Puring, dating nang uyam sa akin, dahil mahirap ang asawa ko, tama nga. Mabait naman talaga yung Diego, masipag, matyaga. Sayang, hindi natin napahalagahan noon. Ngayon, nagsisisi ka pa ba, ho? Namula si nanay hanggang leg. Mahigpit ang hawak niya sa supot ng gulay, parang gusto niyang pisilin ito. Sinabi ko na sa inyo, bahay ko yon, buhay ko yon. Wala kayong pakialam. Tumalikod siya ng mabilis, pumasok sa bahay, sinara ng malakas ang pinto na parang gusto niyang itikom ang lahat ng salita mula sa labas. Pero ang tawa at bulungan, sumunod pa rin sa kanya. Katulad ng paraan niya noon sa paghamak kay Diego, paulit-ulit, walang awa. Unang beses siyang naging sentro ng pangungutya. At siguro, unang beses din niyang naramdaman kung gaano kasakit ang pakiramdam na husgahan at tawan ng mga taong dati sumasabay sa kanya. Ilang linggo pagkatapos, bumalik ako sa dating bahay para kunin ang natitirang gamit ko, mga lumang litrato, damit, at ilang alaala na gusto ko pang itago. Sa harap ng bahay, yung halaman ng sisi na dati niyang inaalagaan araw-araw, kalahati na nalalanta, parang sumasalamin sa kalagayan ng puso niya. Tahimik ang buong bahay. Parang wala ng buhay. Pagpasok ko, narinig ko ang mahinang boses niya mula sa kusina. Liza, bumalik ka. Tumingin ako. Medyo namumula ang mata niya, bagamat sinusubukan niyang itago. Wala nang yabang sa mukha niya, wala nang mapang-uyam ng ngiti. Tumingin siya sa akin ng matagal, tapos yumuko siya, parang nahihiya. Ang tahimik na ng bahay parang wala ng buhay. Matanda na rin ako. Sabihin mo kay Diego minsan, makikain na lang siya rito. Magluluto ako ng sinigang na baboy na paborito niya. O kahit adobo. Kahit ano. Basta makikain siya rito minsan. Natigilan ako. Inilagay ko ang damit na hawak ko sa kama, tumingin ng diretsyo sa kanya, walang galit, pero walang pag-imbot din. Nay, direktor na po siya ngayon. Isa na siyang CA. Isang hapunan niya, milyon na siguro ang halaga ng oras niya. Mahalaga na ang bawat minuto niya. Hindi na siya yung Diego na 20,000 ang sahod na pwede niyong tawagin kahit kailan niyo gusto. Tumikom ang labi niya. Nakita ko ang luha na unti-unting lumalabas sa mata niya. Tumalikod siya, tinakpan ang mukha. Nay, alam kong mali ako. Mali na mali. Hindi ko inakalang ganun siya kagaling, ganun siya katatag.
Akala ko, simple lang siya akala ko, hindi siya makakahon. Pinutol ko siya ng mahina pero matatag. Gusto niyo lang naman na maging maayos ang buhay ko, di ba nay? Gusto niyo lang na hindi ako maghirap. Pero nakalimutan niyo yung pinakamahalaga, yung totoong saya at lakas ng pamilya, galing sa respeto, sa pagtitiwala, sa pagmamahal na walang kondisyon. Pinatalsik niyo ang saya ko mula sa bahay na to nang hindi niyo namamalayan. Tahimik akong naglagay ng sobre sa mesa. Sa loob, sulat kamay ng anak namin para kay Lola, may mga drawing ng bahay, ng daddy, ng mommy, at may larawan kami sa bagong bahay, maluwang, masaya. Hindi na ako nagsalita pa. Yumuko ako ng bahagya bilang paalam, kinuha ang bag at umalis ng tahimik. Paglingon ko ng isang beses sa labas ng gate, nakita ko siyang nakaupo sa silya sa sala, nakatakip ang mukha sa mga kamay. Ang dating maingay na bahay na puno ng sermon at pang-uuyam, ngayon ay puro tiktak ng lumang orasan at bigat ng katahimikan na sumisigaw ng pagsisisi. Isang buwan pagkatapos noon, tumawag ang barangay captain. Si nanay na ospital dahil sa high blood pressure. Malala na raw. Naririnig ni Diego. Hindi siya nagsalita kaagad. Tumayo lang siya, kinuha ang susi ng kotse, tumingin sa akin at sinabi ng mahinahon. Maghanda ka ng gamit para kay nanay. Aalis na tayo. Pagdating namin sa ospital, payat at maputla si nanay sa kama. Pagkakita sa amin, natigilan siya. Sinubukan niyang umupo kahit nahihirapan. Hinawakan niya ang kamay ni Diego ng mahigpit, nanginginig ang boses. Diego, pasensya na. Mali ang mata ko. Mula simula pa lang, mali na ako. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko kasalanan ko. Hindi ko nakita kung gaano kakasipag, kung gaano kakatatag. Pasensya na, anak. Hindi hinila ni Diego ang kamay. Tumingin lang siya sa kanya, walang galit, walang sisi. May kaunting awa lang, parang hangin na dumadaan. Nay, magpagaling po kayo. Ituring na lang nating hangin ang nakaraan. Hindi na natin kailangang balikan pa. Tumayo siya, dahan-dahang nagsalita ng malinaw. Pero yung bahay na yon hindi na po ako babalik dyan kahit kailan. Kami ni Liza at ng apo nyo kaya na po namin. Hindi to paghihiganti. Hindi to paglalayo ng may galit. Pero tapos na po yung kabanata na yon. Hindi yon salita ng galit. Kundi salita ng isang lalaking natuto ng protektahan ang sarili at ang pamilya niya mula sa sakit na paulit-ulit. Nag-iwan kami ng pera para sa ospital at gamot. Hinawakan niya ang kamay ko at lumabas kami ng magkahawak kamay. Ang katahimikan niya habang naglalakad pa uwi, hindi na pagtitiis. Ito ay kalayaan, kalayaan mula sa nakaraan na matagal na niyang dala. Isang gabi, paghinto ng kotse sa harap ng bagong bahay namin, tumakbo palabas ang anak namin ng may tuwa. Daddy! Mommy! Welcome home! Yumakap siya sa paa ni Diego, hinila ako papasok. Mainit ang ilaw sa loob, may soft music na tumutugtog, handa na ang hapunan na inihanda ng katulong, simple lang, adobo, sinigang, kanin, at prutas. Hindi sobrang yaman pero puno ng init at tawa. Naupo ako sa mesa. Tumingin si Diego sa akin, umiti ng mahina, tumango. Walang sinabi pa. Pero pareho kaming huminga ng maluwag, parang nabitawan na ang huling bigat na natira. Sa wakas, sapat na ang lahat. Hindi dahil sa pera o sa fame. Kundi dahil pinili na namin talaga ang isa't isa. Naiintindihan na namin ang isa't isa. At handa na kaming magsimula muli ng buo, ng tapat. Noon, naisip ko, sana nagsalita ako para sa kanya kahit minsan lang. Sana sinabi ko, kaya mo yan, Diego. Naniniwala ako sa'yo. Pero ngayon, alam ko na, minsan, ang pinakamalakas na suporta ay ang katahimikan. Ang katahimikan na nagbibigay ng espasyo para makita mo kung sino talaga ang tao. Ang katahimikan na nagbibigay sa kanya ng oras para magtanim ng binhi, at sa huli, aniin ang bunga ng mag-isa. Natigilan ako sandali. Tumingin kay Diego na ngayon ay ngumingiti habang pinapanood ang anak na naglalaro ng payapa at masaya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Dahan-dahan akong nagsalita, walang sigaw, walang drama, puro katotohanan mula sa pinakamalalim na parte ng puso ko. Diego, pasensya na. Tumingin siya sa akin. Walang gulat sa mata niya. Matagal na siguro niyang hinihintay ito, pero hindi niya ako kailanman pinilit na sabihin. Pasensya na sa mga beses na hindi ako tumayo sa tabi mo.
Sa mga pagkakataon na hinayaan ko si nanay na hamakin ka habang wala akong ginagawa para ipagtanggol ka. Ako rin noon parang si nanay. Nakita kitang mababa, nakita kitang walang silbi. Pero ngayon nakikita na kita. Malinaw na malinaw. At mas matatag ka pa kaysa sa iniisip ko. Tahimik siya sandali. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit, walang sisi, walang tanong, walang pangaral. Alam ko na yon, Liza. Matagal ko nang alam. Huwag ka nang mag-isip pa. Nandito na tayo. Sapatos na. Yon lang. Natigilan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya, tumango at mumiti ng may luha. May mga aral na kailangang dumaan sa mahabang daan ng sakit, pagkakamali at paggising bago matutunan ng buo. Hindi ko na sinisi si nanay. Naging hustisya na ang buhay niya mag-isa sa pagsisisi sa katahimikan ng dating maingay na bahay. Kami naman nakabuo na kami ng sariling tahanan. Tahanan kung saan sinusukat ang halaga ng bawat tao sa pagmamahal, sa respeto, sa tiwala at hindi sa numero sa bank account o sa sahod kada buwan. Mga minamahal na tagapakinig, tapos na ang kwento ngayong gabi. Kung naantig kayo, kung may naramdaman kayong kirot o pag-asa sa inyong puso habang nakikinig, mag-iwan po kayo ng komento. Sabihin niyo kung ano ang naisip niyo, kung sino ang naalala niyo, o kung ano ang aral na dala niyo mula rito. Huwag kalimutan ang like, ang share, at ang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga susunod na kwento na puno ng buhay, aral, at puso. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. At naniniwala ako, sa isa sa mga darating na kwento, makikita niyo ang inyong sarili, ang inyong sakit, ang inyong pag-asa, at ang inyong pagbabago. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi at ingatan niyo ang isa't isa.